Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing the difference between private crimes and public crimes. Let us discuss first private crimes. Private crimes are crimes which cannot be prosecuted de officio. These are crimes which require that the offended party file a complaint for the criminal case to be instituted. Sa private crimes, ito ay mga krimen na nangangailangan na ang nasaktang partido o yung biktima ay magsampa ng reklamo o kaso para makasuhan ng kriminal ang akusado. Hindi siya pwedeng ireklamo ng kahit sino. Dapat yung offended party or kung sino ang sinabi ng batas na pwede lang magreklamo. Ano ang mga crimes na ito? These are usually the crimes against chastity, except the crime of rape. The following are crimes against chastity. First, adultery and concubinage. Second, acts of lasciviousness. Third, qualified seduction. Fourth, simple seduction. And fifth, forcible and consented abduction. Dito sa adultery and concubinage, dapat si asawang babae o asawang lalaki ang magreklamo para makasuhan ang asawang gumawa ng adultery or concubinage. Dito naman sa acts of lasciviousness, qualified seduction, simple seduction, forcible and consented abduction, dapat ang biktima ang magreklamo. However, under Section 5, Rule 110 ng ating criminal procedure sa acts of lasciviousness, qualified seduction, simple seduction, forcible and consented abduction, kung hindi kayang magkaso ng biktima, pwedeng magkaso ang magulang, lolo at lola o guardian ng biktima. Pag wala na siyang magulang, lolo at lola o guardian, ang state o ang gobyerno po natin ang mag-i-initiate ng kaso. Yung mga crimes na nabanggit natin, hindi pwedeng kapitbahay, kaibigan, kamag-anak o ang pulis ang magkaso sa akusado. Yung mga nabanggit lang natin. Ang rape po ay hindi na po kasama dito kasi nalipat na po ito sa crimes against person. Since crimes against person na ito, anyone can file a case sa akusado. Hindi required na magreklamo yung biktima. Kasi may mga instances na takot yung victim magsampa ng kaso, lalo kung kamag-anak niya yung offender. Now let us go to public crimes. These are crimes that do not require the intervention of the offended party and may be instituted, investigated, and prosecuted on a complaint of any member of the public or law enforcement agency. Examples: murder, homicide, robbery, rape, etc. So anyone po ay pwedeng mag-initiate ng case. Sa mga kaso na ito, hindi required na dapat may participation si victim. Illustrate natin. Sa kasong rape, for example, ang biktima ay anak ng babae at ang accused ay ang tatay niya. Sa mga ganitong senaryo, which is nangyayari sa totoong buhay, hindi na magrereklamo yung anak, lalo kung ang bumubuhay sa kanila ay ang ama nila. Kasi sa kanila, pag nakulong yung father, hindi na sila makakakain. So kahit na-rape siya, hindi na lang nila kakasuhan. Sabi natin kanina, ang rape ay hindi na siya private crime. So kahit hindi na magreklamo dito ang victim, pwedeng kasuhan pa rin yung father. Pwedeng police ang mag-initiate or kung minor yung victim, ang DSWD or ibang kamag-anak. Pero hindi natin mapipilit na mag-testify yung victim. Anong mangyayari pag ganito? Pwede namang i-present ang testimony ng ibang witnesses, lalo kung may nakakita, nakarinig or may alam sa mga nangyari. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.